Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo? Yun, eto na. Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang... So, kumusta mga kanonsi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Isis. So, ngayong araw, mula kay Balitang Pinoy TV, meron itong pamagat na Just in lagot na katiwala sa resort sa Chocolate Hills, kumanta na. Grabe. DENR 7 mananagot. So, mananagot or mananagot. So, yun yung pamagat ng panonoorin natin ngayon. So, panonoorin lang natin ito kasi sobrang ito, men. Ang video ito, again, ay mula kay Balitang Pinoy TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan or subscribe yung YouTube channel natin, Filipino Isis. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. So, again, ang title ng video ito, Just in lagot na katiwala sa resort sa Chocolate Hills, kumanta na. Grabe, DENR Region 7 mananagot. So, start. Sa pagpaplano ninyo. Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan? Yun. At saan kayo humugot ng lakas ng loob para magtayo ng negosyong ito? Sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat intro pa lang, saan kayo humuhugot ng lakas ng loob? So, intro pa lang maanghang na. Iba ka, Mr. Ted Pailon. punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na-okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila. Okay. So, nakailan sila punta sa iyo? Hindi ko mabilang. Yun. Hindi ko mabilang. Maraming beses. Okay, sige. Sila. Sige. Klaro na po yung, klaro na yung pambi na yan na madalas dyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort. Diyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, ma'am. Good morning po. Ito ay Yes, good morning po, Mang TV. Apo. Ito ay tinig ni Mr. Ted Pailon. So, pakinggan lang natin kasi mainit to, men. Mainit na talakayan to. Like, legit. Thank you, ha. Madamong salamat, ma'am. Sige po. So, ngayon po, sabi nga ho ninyo, sarado na po kayo. As in, wala na pong operasyon yung resort. Yes po. Sa ngayon lang po, yung mga supporters ko lang po ang kasama ko dito kasi kanina yung mahina po yung connection sa bahay namin. Nandito na po ako sa resto po. Okay, sige. Kanina po na-interview namin si Mr. Pon, yung executive assistant po ng mayor diyan sa lugar ninyo. At ang sinabi ko nga sa kanya ay ano ang basis kung bakit po kinansilahan kayo ng business permit. Yun daw po nga daw wala silang copy actually kung narinig nyo, di ba? Noong temporary closure order. Oo, at they responded because of the news reports na wala kayong ECC at meron pala daw kayong temporary closure order. Ma'am, ano po yung reaction doon? Yung ano po kasi, this is the second time po na may controversial po ang Captain's Peak. Yun. Okay, so second time na pala to, men. Okay. So bakit hindi ito or naayos siya nung first time na nag-viral ito tapos parang nagkabulabugan. Naayos siya. So itong second time na pag-trending niya, posible din pala tong malusutan. Nako, tuloy. I wonder why na meron na naman dahil po sa sa viral po. Last time, meron po silang ginawa na parang naghingi po ako sa LGU ng parang to fill yung kasi yung barangay road is passing by going to Canmanog from the Libertad Norte going to Canmanog po. And then they are asking to the LGU kung pwede paganda namin yung amin na hindi masyadong mataas na kalsada po. From the Libertad, only maybe 500 meters away lang po yung hiningi ko po. Tapos doon po sila kumuha ng yung grava para i-fill up po yung sa kalsada. Yun ang first time na nag-viral kasi meron pong nakapunta dito na hindi umabot po sa inyo. Yung the free mga nakita nila po yung hindi siguro nagustuhan nila. Yun, nag-viral. Pagkatapos, in-evaluate yung usaping kalsada din, meron na kasing nakita tayong video or mga naunang video pa nito na about nga dun sa kalsada na in-interview din ni Mr. Ted Pailon na bakit may dumarating sa amin dito na yung kalsada daw ay inayos nyo na which is magdadirect dun sa resort mismo. So parang may explanation dun ang na inayos na talaga nila yung kalsadang yun dahil yun yung dadaanan ng mga estudyante. Tapos parang something nagkataon lang daw na yung daan daw na yun ay papunta din dun sa resort na ito. Okay? Tuloy. Doon po kami sa proseso like this na lahat ng mga government agency po dito, lahat ng mga SP po. Kanilang nag-order po sila sa pambi sa DENR na i-measure po yung mga structures po namin sa Captain's Peak sa loob ng swimming pool. So far wala naman po kaming violation doon.
Yun po yung meron pong mga changes na mga kulay na hindi pa namin nagawan ng paraan kasi Bakit napunta yung larawan ni President Marcos at First Lady dito, men? umuulan. Opo, no, sige, mga, opo, sige. mga- Opo. kasi yung mga roofs kasi, di ba makita nyo po na lights po yung mga color-color po. Mm-mm. Ito po yung labag namin na bakit hindi po na-i-blend po sa kulay ng Chocolate Hills. Okay, Ayun sige lang po siya. Sige po. Ma'am Juliet, no, para ho mas maintindihan namin po ito nang nakikinig ang sitwasyon ninyo. So, paano kayo nagsimula dito sa pagpaplano ninyo? Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas na loob para magtayo ng negosyong ito? Meron bang, paano po? But, Wait lang. Sa tingin nyo, anong isasagot ni Madam dito? Comment down below. Okay. Opo. ayun sa simula po, nagtatanong po kami kung saan po kami magsimula. Mhm. Kumuha po kami ng ano ba yon, yung lahat-lahat ng mga requirements kung saan po kami mag-start, saan pong department ng government po. The LGU, yung sinabi po ni Pastor Pon is totoo po yun. The LGU is only the second to approve the project Mhm. like this belong to the protected area. Mhm. Yung mga projects po namin lahat, i-engage po namin sa session ng PAMBI, which Okay. is sa PAMBI DNR. 3 beses siguro. Tinatakol nila po yung lahat ng mga structures na dapat namin Grabe, 3 beses na nilang inano. Pero, paano ba yun? Yung unang beses at pangalawang beses, parang meron siyang, mga minor conflicts, kaya umabot ng pangatlo. Pero sa pangatlo, nag-succeed na. Parang ganun ba yun? merong approve, meron din i-reject nila. Okay. Like the G-plan, not allowed. Kasi yung G-plan, nasa sa tuktok po. Okay. Yung sabi nila, yung property po namin is title already. And then, meron pong sa resolution na 20%. Pwede po namin, yung halimbawa, yung 100% po sa Chocolate Hills, is, meron po sa resolution na yung 20% po, pwede po namin, but elevated style po. Yung Okay, sige, merong ganito. hagdan lang, ganun lang po. Apo, Yes sige, po. ganito, Yung sige. makita ninyo sa slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. Okay, so yung isang Chocolate Hills daw pala, pwede nilang gamitin yung 20% doon, pero dapat elevate lang or yung parang ano lang ba? Parang hindi mo talaga totally na bubungkalin yung Chocolate Hills. Parang halimbawa ganyan, nakaslant yung Chocolate Hills. Parang ang ilalagay mo lang ding hagdanan ay parang nakaganon lang din. Hindi yung sisirain mo to para maging ganyan na siya. Dapat remain pa lang yan, parang pinapatong mo lang ba? So, kaya pala yung hagdanan dyan, lang, tapos yun nga, ina-allow daw yung 20%. Pero yun nga, naano din kasi yung Chocolate Hills, parang na-virginan siya ba? So, yun din yung isa sa kinasakit ng mga mamamayang Pilipino dito, kasi yun, nagalaw yung mga virgin nating Chocolate Hills. So meaning nag-isip kayo, nagplano kayo, pero ang unang-unang government agency na pinuntahan ninyo at humingi kayo ng requirements ay itong Protected Area Management Board o PAMBI under the DENR dyan sa Bohol. Yun. Yes, Yes, tama. po. Okay. Tama Okay. po. Alright. Pero, okay, pero sa nabigyan na po kami ng clearance from the PAMBI po, yun lang yung mali po sa akin. Yes, I admitted it. Yung na-state po sa ibaba, we are already approved to the PAMBI to build any structures, but yung lang siguro yung pagkakaintindi ko ba na yung ECC pala talagang ilalabas muna bago po kami mag-operate. The Okay. construction is allow, they allow the construction, but we are processing, i-go na namin yung papaprocess po ng ECC, Okay. pero hindi ko po nagawa. Okay, sige ma'am, ito Ito ho. po yung naintindihan ko ngayon. Opo, ito ngayon ang inyong kinakaharap nga na problema because you operated without the corresponding environmental compliance certificate. Klaro po 'yun. Opo. Yes, Sige. yun lang po. Opo. Pero yung sa netizen po, yung mga comment nila po, So, doon sila nagka-problema pala sa ECC. Parang pinagpatuloy pa rin nila kahit na hindi pa siya totally na or pinayagan ba yun? bakit daw ginalaw yung parang 100% po yung mga planos po sila, nakikita na po sila, yung mga official din nakita na po nila. Wala namang paglabag po yung mga construction. Siguro ito sinasabi ng DNR sa amin, yun lang kulay po, yung kulay ng mga structures namin na parang nakadistract po sa scenic view ng Chocolate Hills. Opo. I mean, I think hindi lang po yata ito. Oh, so parang pala. So, if ever nag-green yan, or gawin yung green din yung kulay or brown, parang okay lang. Parang ganun ba yun? Talaga ba? As in doon sa kulay ng mga bubong no ng inyong mga kiosk ang pinag-uusapan sa environmental compliance certificate, kaya nga din po. Anyway, ma'am, may sinasabi kayo na sa pagpupunta ninyo sa PAMBI
Kayo ba ho ay hinarap nila at binigyan ng listahan ng mga requirements? O sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi? Yun. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na-okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila, busy, hindi siguro na nila. Ganito po kasi yung board members of the board sa PAMBI po, yung DENR is only the secretary. Ang mag-a-approve po yan, yung mga barangay captains of the barangay which is they are belong to the protected area po. Hindi po lahat ng mga barangay captains na nandyan po sa board na sila pong magpipirma po sa PAMBI clearance po. Tapos yung DENR na PAMBI, they are Secondary lang, yung DNR, PAMBI. Bali yung mga politicians yung mag-a-approve. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Ulit nga. Ulit lang natin kasi yung board members of the board sa PAMBI po, yung DENR is only the secretary. Ang Secretary. mag-a-approve po yan, yung mga barangay captains of the barangay which is they are belong Barangay captains yung mag-a-approve. So politician yung mag-a-approve. Tama ba? to the protected area po. Hindi po lahat ng mga barangay captains na nandyan po sa board na sila pong magpipirma po sa PAMBI clearance po. Tapos yung DNR na PAMBI, they only sit down and then if the board will say that Yes. okay, tomorrow we will get an inspection to the captain's peak resort. Opo. So with the DNR, with the board po, sir. Apo. Pero ma'am, considering po na yung ECC is one of the requirements, no? Ang PAMBI kasi, ay meron silang sarili nilang mga dapat yung ma-accomplish before kayo mabigyan ng go signal o resolution of approval. Yung ECC din, may listahan po iyan. Standard naman din po yan sa bawat ilang lugar na may gagawin po. Sa Minahan, meron din po listahan yan. And sa ease in doing business, klaro yan eh. Hindi dapat pabago-bago. Pagpunta mo doon, bibigyan ka ng listahan. Ito ba ginawa sa inyo ng DENR? O itong ultimo sa ECC na listahan ng requirements? Yung sa PAMBI po, hindi naman gaano ka parang heavy, parang ano Marami. ba yung ibig sabihin? Opo, mahirap. Hindi Putol-putol si madam eh. Putol din yung internet natin. With the ECC compliance po, ang para bang yung requirements nila talagang hirap talaga. Talagang Kanino kahit pa mahirap? kayo siguro pag Kanino- makita yung mga requirements Kanino hirap yung mahirap, talaga. ma'am? Kanino yung mahirap? Yung sa ECC po, Ayun, sa yung sa ECC. PAMBI Yun. Mahirap naman pala yung requirement sa ECC. So it means may mali talagang nakikita dyan. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit nalusutan? Okay. Naalala ko guys, meron kasi nakausap si Rafi Tulfo na dito na isang babae yun. Tapos yun, nagdi-disagree din siya, no? Pero yun nga, yung something na pinaglalaban niya parang nabaliwala lang din. So baka ito yun, ECC yun. I don't know, nakalimutan ko yung ano lang yung sa PAMBI. Parang hindi gaano ka yung heavy kasi yung sa ECC ang yung sa amin hindi kami geodetic, hindi kami mga engineers. And then Okay. ito lang po yung sinasabi nila. Okay, you're engaged sa the website and then tingnan niyo po yung mga requirements. Okay, sige. I-comply niyo po, i-upload sige. niyo po. Okay. Ganun lang po. Sige. So, kailan kayo officially nag-start magbukas ng inyong resort? At nung Yun. bukas ba kayo, ano ang hawak yung permit? Yun lang po, PAMBI clearance and then the building permit, the business permit, the DBTI, the BIR. That's it. Opo. Basta yung ECC wala talagang ECC po. Okay. Yun po siguro ang dahilan na naipasira po yung Captain's Peak Resort. grabe Wala pala silang ECC, pero nag-operate pa rin. So parang meron talagang anomaly. Tama ba? Kailan kayo officially nag-open as a commercial resort? Unsay petsa day? Eto na. Officially, 2019 but at the 2022, meron na pong swimming pool. Okay. Kasi unti-unti Grabe, men. 2019 pa sila nagsimulang mag-operate. Tapos 2022, naglagay ng swimming pool. 2023, 2024. So magto 2 years na. Or 2 years na mahigit. Grabe. Ngayon lang talaga nag-viral. Yung vlogger, sinong vlogger yung nag-upload si Renda Adventure ba yun? Parang siya yung nagiging nagiging tawag dyan. Parang hindi siya totally naging dahilan but siya yung simula nito or siya yung parang nagpakilala sa atin ba na parang ginanito na yung Chocolate Hills natin, no? Pero I think wala namang intention si Renda Adventure doon. Sadyang lang talaga siya, men. Parang pinictured na lang yung video yun or yung resort na mismo or yung resort na yan. Pinictured niya lang talaga yan. Di niya inaasahan siguro na magkakaroon ng malaking backlash.
yung construction namin, sir, wala pong pera yung may-ari. Yung kapatid ko, maghanap pa ng pera sa barko. Okay, opo. So 2019 kayo nagbukas as a resort, Seaman 2020 pala. nagtayo na kayo ng swimming pool. Yes po. Okay. No, started construction but the opening is 2022 po. Okay, sige. And then, yun na nga po, no? Nag-operate kayo, meron kayong PAMBI resolution of approval pero wala pong ECC. Yes po, yan Okay, po ang... apo, sige. ang And then, mali. apo. And then, during your operation, nakailang punta dyan ang mga taga-DENR para ho sa Dito kanilang na? supposed to be inspection o nakailan silang dalaw dyan sa inyo? Magmula nung nagbukas kayo na wala kayong ECC. Well, the PAMBI is, they are always roaming around, not every day, but maybe at 1 week they are roaming around because they have an army for the protected area looking around if there's something destroy the hill. Oh, yes, Like yes. that. Opo. Yes, ma'am. Oo nga po. Pero kasi yung DENR, di ba? Ma'am, nagpupunta dyan ng mga taga-DENR. Do they stay there for leisure in your hotel, in your resort? Yes, Apo. they did. Apo. They are done measuring the structures already. Apo. Sa nagkaroon din pala ng inspeksyonan, ano? So, bakit kaya nakalusot yun? Ngayong nung nag-viral ito ngayon, sobrang marami palang nilabag. Even si Tolpo nga, inano niya talaga na, ang kapal naman talaga ng Captain's Peak. So, yun yung something comment ni Senator Raffy Tulfo dito. So, may mali din talaga, di ba? So, bakit nung time na yun na nagro-roam yung DNR dyan, ay bakit daw nakalusot? So, yan lang naman, sana talaga masagot ang tanong ng taong bayan dito para maano na rin ito, masolusyonan na ito or magkaroon na ng final decision. Did they pay for their stay? Come again, Sir Chappy. Opo. Ma'am, kasi nag-operate ka nang wala kang ECC, pero meron kang PAMBI resolution, no? Okay. Ayun. So, commercial operation ka na, nagtayo ka ng swimming pool. Opo. Yung kasi dito ngayon lumalabas, no, na meron po mga inspection team, ang Sangguniang Panlalawigan, pati raw po itong DENR. So, nagpunta po ba dyan ng mga taga-DENR at nag-inspect at sinabi sa'yo na, oy, Captain's Peak, ba't ka nag-ooperate? Wala ka pang ECC. Meron ba Ayun. ganun pangyayari? O nung sila magpunta dyan, nagstay sila overnight, kumain sila, natulog, and then umuwi na wala sinasabi sa'yo? Well, that part is maybe they missed it. They missed to ask that part. Only they ask if the structures that we started to construct, if it's already the approved already the PAMBI. Dali, pwede kayo pwede ka magbinisaya day ha? O ako na lang magta-translate. Tapos sagutin mo lang yung tanong ko. Oo, kasi nag-operate ka, ang hawak mo lang ay PAMBI. Okay? Tapos meron kang business permit, meron kang building permit ka, nakakuha ka sa munisipyo, nag-operate ka, nagtayo ka ng swimming pool, pero wala ka pang ECC na hinihingi sa'yo. So pinuntahan ka dyan ng mga taga-DENR, di ba? Tama? Grabe no, nung time na pagpunta ng DNR, dapat close na to, di ba? Yes, Sige, so nagpunta po sila. Okay. Nagpunta po sila pero tiningnan lang nila kung yung structure na ginawa, kung pasok ba talaga sa project proposal namin. Kasi yung instruction nila, yung project proposal, yun din lahat ang sundin namin. Hindi kami pwedeng magpagawa ng hindi pa pumasok sa structure sa project proposal po. Kailan sila pumunta dyan at nakailang punta sila? If you remember. Sa imong panghuna-huna ba? Sa imong pagtigam Paghinumdum. sa pag-aalala mo, ilang beses sila pumunta dyan? Sa kung ginuni mo, Mang Ted, ang kanang PAMBI, they are always roaming around the protected area. Okay. Doon na sila ay army. Okay. What we call this, Yeah, people to roaming around. So para siyang mga roving guards dyan mismo sa protected area na yan. Pero yun nga, bakit walang nakakapag-report Or yun nga siguro dahil medyo pumasa na sa ibang requirements, 'di ba? Kaya parang inano na lang na wala na yan, okay na siguro yan. Something like that siguro yung mga nangyayari, 'di ba? Around na, doon na sila. Sige. Klaro na po yung PAMBI na yan na madalas dyan kasi nga meron silang protected, meron silang grupo, no? So alam nila nag-ooperate ka kumbaga kahit na wala kang ECC, they know that you're operating. Yun mismong taga-DENR, itong mga taong ito. Pati yung yung ngayon inutusan na na mag-imbestiga diyan, itong pangalan nitong taga-DENR na ito kukunin ko mamaya. Sige. So nakailan silang punta sa iyo? Hindi na Hindi maalala. ko mabilang. Mang Ted, hindi ko mabilang. Maraming beses. Okay, sige. Grabe maraming beses na pero parang wala lang. Maraming beses. Kapag ba sila pumupunta dyan, nag-overnight ba sila dyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspektor ng DENR o nagpupunta sila Yun. dyan to enjoy your facilities? Yun. No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Apo. So hindi sila pumupunta dyan. Nagalit si Madam A. No, they're not. No, they are not. No, they're just passing by for their work. So parang hindi pala daw nagre-relax. Grabe din yung tanong kasi ni Mr. Ted Filon, pang-diinan din talaga ba na? Ano ba tong DNR dito? Pumupunta pa sila dyan para mag-inspection or pumupunta dyan para i-enjoy yung resort? Or siguro parang nagiging tourist din sila or parang kunyari naliligo din sila, di ba? Tuloy si Madam sa tuloy. Dyan para naman mag-enjoy sa your facilities. Wala po Okay. nangyari. Wala. Very good. Sige. So sa ngayon ganito. Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo?
Yun, eto na. Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol, it will siguro mga almost 6 hectares po na may chocolate hills. Tapos, Grabe, no? Ang laki ng 6 hectares, men. So sa 6 hectares ba na yon, lahat ba yon merong chocolate hills o itong parte lang na ito? So bakit, kung sakaling ito lang na parte na ito, bakit dito talaga nila gustong magtayo ng resort? Ano? Or yun nga siguro dahil maganda din kasing ano siya, men, marketing, di ba, na yung resort mo nasa gitna ng mga bundok, mga hills. Siguro yun yung ano nila, kasi business naman din yan, di ba? So kailangan mo talagang humanap ng pakulo. So yun, humanap sila ng pakulo. Kaso lang, nung nakita ng taong bayan, ang ulo ng taong bayan yung kumulo. Nako po. Tapos na pala. So yun, mula kay Balitang Pinoy TV at syempre sa ating madiinang interviewer, si Mr. Ted Pailon. Grabe yun. Grabe. So, rinig nyo naman yun, guys. Kayo, anong masasabi nyo dito? So, yun, Balitang Pinoy TV. Original video link na sa description box below. Tapos yun, credits to Sir Ted Pailon too. Grabe talaga yung pag-ano niya, men. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, i-like ang video ito para, yun, maging updated kayo or, you know, maging updated kayo sa bago nating video. So yun, kita nyo naman, guys. Grabe. Yun pala yung mga nangyayari dito, ano. So, bumili pala yung may-ari nito dahil single siya. At yun, 6 hectares yung binili niyang lupa. Actually, yung 1 hektarya, malaki na yan, di ba? Sobrang lawak na ng 1 hektarya, men, eh. Teka lang, ilang metro ba yung 1 hektarya? 1,000 ba? 1,000 square meter ba yung 1 hectare? Paki-correct na lang ako kung ano, mali. Yun. Yun nga, again, siguro kaya doon nila naisipang itayo yung resort nila kasi maganda naman talaga yung tanawin, ano, mga bundok-bundok ng hills or chocolate hills. Tapos yun nga, may nalabag din kasi sila. Ang ano lang talaga dito, ano, isa din sa pinakanakitaan ng butas dito. Malinaw naman yung sinabi ni Mr. Ted Pailon, di ba, na parang nag-ooperate na sila, wala pa silang ECC. So kahit na meron na silang PAMB or ano pa mga requirements, yung ECC talaga nila ay nakatenga. So yun yung parang ipinagtataka din ng taong bayan dito, pati ni Sir Ted Pailon kasi nag-ooperate na sila eh. Tapos yung DNR nga, parang parati nag-ano ba, pumupunta sa resort nila, tapos doing their work. Pero yun nga, yung malaking tanong dito, especially ng mga netizens na bakit sobrang daming beses na palang pumunta ng DNR dyan, bakit parang hindi siya totally talaga na napaklose? Bakit ngayon lang na nag-viral, ano? Gayong rinig nyo naman, yung ano, kung nakita nyo yung video natin patungkol dito, na sinabi din doon ni Mr. Tulfo, Senator Rafi Tulfo nga, na ang kapal naman ng mukha ng Captain Speak, no, na nagtayo pa talaga siya dyan ng business, gayong alam naman na protected area yan. So, yun lang naman. Sobrang gulo talaga ng usaping ito, men. Kayo, kasi dalawa lang to eh. Merong mga side dito na gusto nila na ipagpatuloy ang pag-ooperate ng nasabing resort kasi nga daw dagdag attraction daw yan. Tourist attraction na rin yan or bagong tourist attraction yan. So, parang nag-i-stick sila kasi medyo malaki na din daw yung gastos ng may-ari dyan. Sayang naman kung gigibain lang, pakinabangan na lang daw sana. Pero at the same time, dito naman sa kabila ay hindi talaga sila papayag na ipagpatuloy pa rin yan dyan kasi syempre, ano talaga yan, nakakaano daw eh, nakakasira daw sa chocolate hills. Yun, baka gayahin pa ng iba pang mga negosyante, di ba, kung hindi daw susolusyonan ngayon. So yun, ang sigaw din ng kabila ay syempre demolish. So kayo, bago natin ito tapusin, again, kayo, tanong ko sa inyo, ipagpatuloy ba yung resort o i-demolish? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang, Balitang Pinoy TV, tapos Mr. Ted Pailon, courtesy, at syempre, Filipino IC. So, yun lang, don't forget to subscribe, notification bell, click like. Thank you so much for watching, Filipino IC.